Maraming salamat po sa suporta ninyo. Dito naman iiwan! Ginagawa natin ito para sa bayan. Pinoprotektahan natin na magkaroon tayo ng maayos at honest elections. Pinoprotektahan din natin yung kaban ng bayan. 18 bilyon ngayon lang nangyari yan sa istorya ng automated elections. Alam nyo, hindi tayo gumagasta ng 6 na bilyon sa isang eleksyon. Ngayon lang. Kaya nagagalit sa akin ang Comelec dahil hindi nila ako mapatigil sa akin. Pero tayo, susunod tayo sa proseso, magpapayal tayo ng motion for reconsideration. Pagkatapos, gusto lang natin, desisyonan nyo na para matapos na yan sa Korte Suprema. Ano? Hindi ako nagpapakalat ng hindi totoo. Lahat ng sinabi ko totoo. Lahat ng sinabi ko ay aking isinamite sa Korte Suprema at sa Ombudsman. Sila ang dapat magdesisyon kung tama o mali yung mga sinasabi ko, hindi ang Comelec. Sapagkat ang Comelec ang aking inaakusahan. Ang Comelec ang aking inaakusahan. Kaya dapat ang magdesisyon dito ang Korte Suprema at ang Ombudsman. Yung disqualification ko, ang dahilan yan ay naiirita sila sa akin. Gusto nila akong pigilin, pero hindi nila ako mapipigil. Sinabi ng Korte Suprema, umabuso ang Comelec sa kanilang pagdidisqualify sa isang election system bidder. Ngayon, inaabuso naman nila yung kanilang kapangyarihan para i-disqualify ang isang kandidato. Nakakatakot na yan kung nasasanay na ang Comelec na umabuso. Ibig sabihin, kung babatikusin mo yung proseso nila na mali, hindi disqualify ka nila. Mali. Disqualify ang tama. Diba dapat kung may pag-aabuso na nakikita, dapat ang mga mamamayan ay sumisigaw, dapat ang mamamayan nakikialam. Kaya nga ako nakialam at hindi naman chismis yan, may ebidensya ako isinumite sa Korte Suprema, may ebidensya ako isinumite sa Ombudsman. Kaya patuloy na nagsisinungaling ang Comelec. Sabi nila, itong makina na ito nagamit na sa Korea. Kaya malaking kasinungalingan yan. Bakit? Ang Korea hindi automated. Manual election, paano gagamit na automated machine? Ang Korea kung manual ang kanilang sistema ng eleksyon. Isa lang yan sa mga pahayag ng Comelec na maling-mali at kasinungalingan at marami pang iba yan. Ngayong maga, salamat sa pagsama niyo sa akin sa pagpapile ng motion of reconsideration. Yung sinasabi nila na ako ay lumabag ng Section 261 ng Omnibus Election Code. Kalokohan yan. Bakit?
hindi mo malalabag ang Section 261 hanggat walang actual voting na nangyayari. Hanggat walang actual voting, walang paglabag sa 261. Wala pa nga tayo sa election period. Ang sinasabi ng Section 261, kung dinidisrupt mo yung voting o yung eleksyon dahil sa pagpapalaganap mo ng maling balita, gaya ng halimbawa pagpapospone ng eleksyon, pag-ilipat ng voting center, o kaya pag-imprenta ng balota, yun ang mga provision o violation na pwede mong gawin during the election. Pero kung wala pang eleksyon, hindi mo mababiolate yung Section 261. Talagang pinipilit lang nila. Sinasabi nila, yun daw mga aligasyon ko laban sa COMELEC, hindi ko napatunayan. Aba hindi naman sila ang magdidesisyon kung mapapatunayan o hindi yan. Ang magdidesisyon yan, Supreme Court at Ombudsman. Sila nga yung inaakusahan, dapat dun sila sumagot. At pinasagot sila ng Korte Suprema, nagkataon lang na hindi pa ito nadidesisyonan. Ibig sabihin, kaya sila pinasagot dahil binigyan ng due course ng Korte Suprema yung aking petisyon. I am not disrupting the election. COMELEC, I am not disrupting the election. I am disrupting the billions of corruption sa iisa-isahin ko yung mga aligasyon ko ngayon. Kayo sumagot kung tama o mali. Sabi ko, yung makina na yan, yung sistema na yan, hindi pa nagamit sa anumang bansa sa buong mundo. Kaya ano mangyayari? Ang Pilipinas, guinea pig ng sistema na ito. Bawal yan. Bawal yan sa Republic Act 9369. Pangalawa, violation ng Section 12. Dapat bago sila naglabas ng terms of reference ng bidding para sa pagkuha ng election provider, dapat kinonbin muna nila yung COMELEC Advisory Council. Hindi nila kinonbin, naglabas sila kagad, at nung natapos na yung kanilang terms of reference, saka sila nag-convene ng CAC. Ito ay paglabag sa Section 12 ng ating Election Automated Law. Pangatlo, diniklara nila yung mga makina na pag-aari natin na sira na. Pero dapat dumaan sa COA ito para mismong COA ang mag-certify na ito'y mga sira na. Dumaan ba sila? Hindi. Pangapat, bakit nila pre-qualify ang St. Timothy Construction? Bakit nakalusot sa kanila na yung palang mga may-ari ay mga dami lang ng mga diskaya? Nung natuklasan ng dami lang ng mga diskaya, pinaatras nila. Ang dahilan daw dahil may conflict of interest. Pero hindi po yun ang totoo. Ang totoo, na-discover ni Mayor Pico na dami lang ng mga diskaya yung mga supposed owners ng St. Timothy Construction. Ngayon, sabi nila, nag-withdraw. Dapat nagpalabas ang COMELEC ng resolution para tanggapin yung pag-withdraw. Sabi ni Chairman Garcia, maglalabas sila. Hanggang ngayon, hindi sila naglalabas ng resolution. Ayon sa Civil Code, pagka ang isang miyembro ng isang joint venture ay nag-withdraw sa joint venture, ang joint venture hindi na pwedeng makipag-transact. Kailangan mag-wind up na. Pero hindi maliwanag. Hindi ito niliwanag sa anumang resolusyon ng COMELEC. At panghuli, dapat may sapat na puhunan na pinapatunayan ng net financial contracting capacity
nung umalis ang St. Timothy, kasama sa pag-alis niya yung net financial contracting capacity o yung kapital ng joint venture. Ibig sabihin, wala na. Sabi nila, magpapalitan daw. Hanggang ngayon, walang resolusyon ang COMELEC na tumatanggap ng anumang kapalit na NFCC. Hindi natin alam ano ngayon ang pinanghahawakan ng pamahalang Pilipinas na net financial contracting capacity ng nagpo-provide ng election system natin. Gayong wala na yung joint venture na yan ayon sa batas. Yan ay lahat kinustyan ko sa Korte Suprema at lahat ng mga violation nila ay sa procurement law ay sinampa ko sa Office